Magandang araw sa inyong lahat. Kami po pala ang pangkat ika-6. Ako po ay inyong reporter sa ngayon, si Mary Rondina. At ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang paglikha ng nakalarawang sanaysay o pictorial essay. Ano ba ang nakalarawang sanaysay? Ang nakalarawang sanaysay ay isang koleksyon ng mga imahe o pictures na inilagay sa isang particular na pagkasunod-sunod upang ipahayag o ikwento ang mga pangyayari, mga damdamin at mga konsepto sa pinakapayak na paraan. Ito rin ay naghihikayat o nagbibigay impormasyon tungkol sa isang lugar, kultura at iba pa. Isa din itong matagal na anyo ng pahayag o pahayagan. Ang mga halimbawa nito ay mga magazing panturista, magazing siyentipiko at kultura, at lifestyle section ng mga pahayagan. Ang magazing panturista ay ginagamit upang mag-promote sa isang lugar o mangakit ng mga posibleng potensyal na mga turista. Ang mga magazing siyentipiko at kultura ay para magbigay impormasyon sa mga viewers tungkol sa kasaysayan o mga natural na pinomena sa ating mundo. At ang sa lifestyle section ng mga pahayagan ay isang nakalarawang sanaysay na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ito po ang mga halimbawa ng isang pictorial essay o nakalarawang sanaysay. Popularidad ng nakalarawang sanaysay. Ang nakalarawang sanaysay ay popular sa panahon ngayon. Pinakikinabangan din ito hindi lang ng mga tradisyonal na mamahayag kagaya ng mga pahayagan at magazine, kundi pinakikinabangan din ito ng mga vlogger, ang bagong mamahayag ng internet. Ginagamit din ito ng mga tao sa paglikha ng mga album sa Facebook. Inuudyok ng nakarami ang paglikha ng nakalarawang sanaysay dahil sa paglaganap ng smartphone na mayroong kamera. Marami ng mga tao ang gumagawa ay nakalarawang sanaysay, kagaya ng pagpapakita sa lagay ng isang lugar kapag binabagyo upang maibahagi sa mga netizen. Meron ring nagdokumento ng kanilang mga gamit o mga niluto. Malawak ang pagsakop ng nakalarawang sanaysay kagaya ng kultura, personal, historical at anthropological. Kailangang mabisa ang pagkuha ng larawan at magpakwento sa pamamagitan ng mga retrato na may nakabit na paglalarawan. Halaga ng pagkukwento sa nakalarawang sanaysay. Tandaang sinumang lumilikha ng mga nakalarawang sanaysay ay hindi lamang maituturing na potograpo, kundi maituturing din siyang isang mananalaysay o storyteller. Marapat na makahanap ng layunin ang mananalaysay sa pagkuha ng mga larawan. Kailangang isaisip ang motibo at layunin ng mga ito. Dapat may dating o natatanging interes sa isang paksain. Hindi lamang ito pagkuha ng larawan dahil sa ito ay maganda o nakamamangha. Dapat may bahaging bago ang isang mamamahayag. Tandaan na dapat may drama na kailangang ibahagi. May suliranin o tunggalian kagaya na lamang ng nasa isang kwento. Sa proseso sa paglikha ng nakalarawang sanaysay. Una, pagpili ng paksa. Maring ang paksang gagamitin ay yung malapit sa puso na manlikha kagaya ng tradisyon o kaugalian ng isang lugar. Maririn itong mapapanahong balita kagaya ng eleksyon, sakuna o politika. Kalawa, magsaliksik kaugnay sa ganaping pagdiriwang sa inyong lugar. Maaaring itong pesta, beauty pageant, at iba pa. Ikatlo, makakatulong rin kung ang gagawing paksa ay libangan, trabaho o sining upang mas maipakilala sa iba ang sariling interes. Kaapat, mahalagang may saayos ang pagkuha sa mga larawan. So bago kumuha ng isang retrato, humingi muna ng permiso sa kukuhanan. At kung bata naman ito, dapat kumuha muna ng permiso sa mga magulang ng bata. Ikalima, makakatulong din ang pangungunang pananaliksik sa paksa bago kumuha
ng retrato. Alamin mo na ang fotografiya sa isang pangyayari, ritual, o tradisyon. 6. Paglikha ng balangkas sa isang nakalarawang sanaysay. 7. Dapat may sapat na ilaw sa paligid sa pagkuha ng larawan at dapat ring tandaan ang rule of thirds at maghanap muna ng magandang anggulo para sa mas magandang larawan. 8. Piliin ang angkop na imahe para sa lilikhaing proyekto. 9. Huwag basta-basta ibura ang mga larawan. 10. I-save ang mga larawan kung sakaling kakailanganin pa ang mga ito. At 11. Matutong mag-edit. At ang panghuli sa lahat ay alisin lamang ang mga larawan na wala sa kwento kahit pa na walang kwento kahit pa maganda ang pagkakukuha nito. So, ito ang mga dapat tandaan sa nakalarawang sanaysay. Ito ay nagpapahiwatig ng kilos. Katulad rin ito ng isang pelikula na mayroon ring naratibo o dokumentaryo. Mahalaga may sayos hanggang sa pinal na ang ilalahok. At hindi ito isang photo album at dapat rin isulat ang teksto kapag maayos na ang line-up nito. So, ang mga teksto nito ay yung umagat, maikling panimula, paglalarawan o caption, maikling pagtatapos o konklusyon. Iwasan rin ang labis na pagsusulat. At dapat matukoy ang impormasyong hindi nakikita sa larawan kagaya ng pangalan, lugar, petsa, at mga kultura na termino sa kaugnay na paksa. At panghuli sa lahat ay dapat tumpak ang mga impormasyong ibabahagi sa mambabasa. Mga elemento ng nakalarawang sanaysay. Una, kwento. Dapat magsaysay ang pisa kahit walang nakasulat na artikulo. Pangalawa, mga uri ng larawan. Tumutukoy sa variety ng retrato gaya ng wide angle, close-up at portrait na malagang may lahok sa isang pisa. Pangatlo, pagkakaayos ng larawan. Upang mabisa ito makapagkwento sa paraang kahit-akit at lohikal. At pangapat, nagtataglay ng impormasyon at ng emosyon. May bisang na ipapahayag ng manlilikha ang kanyang mensahe. At ang panghuli, paglarawan o caption upang masigurong maintindihan na mambabasa ang kanilang tinutunghayan. Mahalagang maglaan ng impormasyon sa caption tulad ng pizza, mga pangalan at Ang mga uri ng larawan ay may 7 bahagi. Una, pangunahing larawan. Dito tinatalakay ang mga mahalagang impormasyon na tulad ng sino, saan, kailan, at bakit. Ikalawa, eksena. Dito naglalarawan sa eksena ng isang nakalarawang sanaysay. Ikatlo, larawan ng tao. Dito ipinapakita ang kwento ng isang tauhan. Pang-apat, detalyeng larawan. Nakatutok sa isang elemento gaya ng gusali, tahanan, muka, o mahalagang bagay. Pang-5, larawang close-up o ang pagtuon sa ilang bagay. Pagkakataon din ito na maglaan ng impormasyon sa paglalarawan o caption. Ka-6, signature photo o larawang nagbubuod sa sitwasyong inihahayag sa nakalarawang sanaysay. At ang pang-7 at ang panghuling bahagi, panghuling larawan. Huling larawan sa serye ng mga retrato. Mga dapat tandaan. Hindi lamang fotograpo ang tagalikha ng nakarawang sanaysay, kundi isang manalaysay. Mahalagang matukoy ang mga layunin bago isagawa ang proyektong nakalarawang sanaysay. Piliin ang paksang malapit sa iyong puso. Sikaping magkaroon ng kabuluhan sa lipunan ang lilikhaing nakalarawang sanaysay.
Humingi muna ng permiso sa kinaukukulan bago kumuha ng mga larawan. Magsagawa ng pangunang pananaliksik bago isagawa ang proyekto. Kumuha ng maraming larawan dahil mas mainam na ang labis kaysa kulang. Isaalang-alang ang ilaw, anggulo at komposisyon sa pagkuha ng mga retrato. Magtala na impormasyon habang kumukuha ng larawan gaya ng pangalan, petsa, lugar at mga termino. At ang panghuli ay dapat isaalang-alang ang mga uri ng retrato sa isagagawang proyekto upang maging interesante ang lilikhaing sanaysay. Yun lamang po, maraming salamat. Ito po ang pangkat ika-6.